Magandang umaga sa ulo ng ating matampok na balita. 115 Pilipino na may kaso sa United Arab Emirates binigyan ng pardon ng UAE government. Mga inarestong overseas Filipino workers sa Qatar matapos magdaos ng unauthorized political protest, tutulungan ng pamahalaan. 4 na Pilipino sa Myanmar na paulat na nawawala kasunod ng malakas na lindol. At UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya, ginawaran ng pagkilala ng Netizens Choice Award. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa pagbibigay ng pardon sa 115 Pilipino bilang bahagi sa paggunita sa Eid al-Adha. Ayon sa Pangulo, pagpapakita ito ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa at mabuting pakikitungo sa halos 1 milyong Pilipinong naninirahan sa UAE. Pinuri rin ng Philippine Embassy at Consulate General sa Dubai ang makataong hakbang na nagpapatibay sa pagkakaibigan ng Pilipinas at UAE. Noong isang taon, nasa 143 Pilipino rin ang nakatanggap ng pagpapatawad sa mga krimen na nagawa nila sa nasabing bansa. Tinutulungan na ng pamahalaan ang mga overseas Filipino workers o OFWs na inaresto sa Qatar dahil sa pakikilahok umano sa unauthorized political protest noong Biyernes, March 28. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad doon upang masubaybayan ang kaso at masiguro ang kapakanan ng mga OFW na kabilang sa insidente. Dagdag pa ng ahensya sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Doha, Qatar ay nakapagpadala na rin ng labor attaché na isa ring abogado upang makapagbigay ng lahat ng kinakailangang tulong. Nagpaalala naman si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa lahat ng mga OFW na sumunod at gumalang sa mga batas ng kaugalian ng bansang pinagtatrabahuhan, lalo na pagdating sa mga pagpapahayag ng mga politikal na pananaw upang maiwasan na mangyari ang mga ganitong klase ng insidente. Bibili ang National Food Authority o NFA ng 70 bagong truck ngayong taon. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka lalo na sa malalayong lugar na maibenta ang kanilang palay. Plano rin ng ahensya na bumili ng karagdagang 150 truck sa taong 2026 upang masolusyonan ang mga problema sa transportasyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan palakasin ang kakayahan ng NFA sa pamamahala ng supply ng bigas. Sa kasalukuyan, may 399,701 metric tons ng palay ang inventaryo ng ahensya, sapat para sa 8 araw na supply. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutuman nitong March 2025. Batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Stations National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance, Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Anya, ito ang tunay na mukha ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration, gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya.
Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan. Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang nasawi sa pagbagsak ng isang Cessna plane kahapon sa Lingayen, Pangasinan. Pasado alas 8 ng umaga nang mag-crash landing ang two-seater plane sa Barangay Libsong East, sakay ang piloto at student pilot ng Pilipinas Space Aviation Academy Incorporated. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspindi ng Civil Aviation Authority ang mga eroplano ng nasabing flying school habang isinasagawa ang investigasyon. Nagpadala na ng investigador ang CAAP sa Pangasinan para imbestigahan ang sanhi ng aksidente. Sinimula na ang pagsasaayos ng Siargao Airport. Sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon, tinanggal na ang VIP lounge sa paliparan. Nais ng kalihim na magkaroon ng mas malaking espasyo ang mga pasaherong bumabiyahe. Nadismaya kamakailan si Secretary Dizon matapos makita ang siksikan ng mga pasaherong naghihintay sa passenger terminal building, kaya't agad nitong ipinagutos ang pagtanggal ng VIP lounge. Nakauwi na sa kanilang bansa nitong Sabado ng gabi ang ilang Indonesian nationals na nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong Pebrero sa isang Pogo Hub sa Pasay City. Patuloy din ang ginawang aksyon ng pamahalaan sa mga dayuhang nagkakasakit na nasa kustodiya ng PAOK habang nag-aantay ng kanilang deportation at repatriation. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Napauwi na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 29 na Indonesian nationals na nasagip sa Pogo Dormitory sa Pasay City noong Pebrero. Kabilang sila sa 34 na dayuhang biktima ng human trafficking na dating nagtrabaho sa isang scam farm sa Parañaque City na nagsara noong Enero. Plano sana silang i-relocate sa Cambodia ng kanilang amo para doon ipagpatuloy ang kanyang operasyon. Ngunit agad na nakahingi ng tulong ang Indonesian Embassy sa mga otoridad para sila ay ma-rescue. Katuwang ng PAOK sa deportation ang Bureau of Immigration at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking. May 10 pang Indonesian national sa PAOK Custodial Facility na hindi nakasama sa repatriation dahil nag-aantay pa na matapos ang kanilang mga dokumento. Samantala, patuloy na ginagamot ang ilang mga dayuhan na nagkakasakit na nasa PAOK Custodial Facility sa Pasay City. Regular silang binibigyan ng gamot at pinapatingin sa doktor kung kailangan para maiwasan ng awahan. Ang mga dayuhan na may kakayahan ay maaari namang magpatingin sa pribadong hospital sa kanilang sariling gastos. Ayon sa PAOK, bahagi ito ng obligasyon ng pamahalaan na tratuhin ng maayos ang mga dayuhan lalo na't immigration violation lamang ang kanilang kaso sa bansa. Sa ngayon, mayroong mga dayuhan na may sakit gaya ng tuberculosis, hepatitis B, HIV at mga impeksyon sa baga. Nauna nang sinabi ng PAOK na crowded na ang kanilang custodial facility kaya pinapamadali na ng pamahalaan ang deportation at repatriation sa mga dayuhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakumpiska ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 at Bureau of Immigration ang nasa mahigit sa 169,000 na pakete ng iba't ibang klase ng pekeng sigarilyo sa Mandaue City. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Red Maranan, humingi ng tulong ang Bureau of Internal Revenue sa Central Visayas Police upang mahuli ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng peke at smuggled na sigarilyo sa rehiyon. Sa naturang operasyon, kinumpirma din ni Brigadier General Maranan na 2 individual ang naaresto at nakatakdang sampahan ng paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act.
Kinumpirma ng Philippine National Police na may naitala na silang 11 election-related incident mula nang mag-umpisa ang panahon ng kampanya. Sa kabuuan, umabot sa 39 na naiulat na insidente. 23 rito ang napatunayang walang kaugnayan sa eleksyon habang 5 pa ang patuloy na iniimbestigahan. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na may mga sospek na kasalukuyang pinaghahanap kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno at kandidato. Sa kabila nito, idiniklara ng PNP na naging mapayapa ang unang araw ng kampanya para sa mga lokal na posisyon sa halalan ng 2025. Nadagdagan pa ang mga kahina-hinalang pangalan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery. Kabilang umano sa recipients ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumita ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA. Una nang sinabi ni VP Duterte na hindi ito nakapagkomento o makapagkomento kaugnay ng issue dahil hindi nito alam kung papaano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso. Patuloy pang hinahanap ang 4 na Pilipino matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Kabilang sa nawawala ang mag-asawang residente ng gumuhong gusali sa Mandalay. Walang tigil ang koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar sa mga otoridad at international rescue teams para sa search and rescue operations. Naghahanda rin ang Embahada na magpadala ng tauhan sa Mandalay upang magsagawa ng direktang welfare checks at magbigay ng tulong sa mga apektadong Pilipino. Hinihikayat ang lahat na manatiling mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa Embahada sa pamamagitan ng Assistance to Nationals Hotline o opisyal na Facebook Messenger para sa anumang kinakailangang suporta. Umabot na sa mahigit 1,700 ang naitalang nasawi sa Thailand at Myanmar matapos ang malakas na lindol nitong Biyernes, habang hindi bababa sa 3,000 ang bilang ng mga sugatan. Para sa detalye, alamin natin ang ulat sa report ni Claire Buban mula sa Thailand Live. Claire, good morning. Ano na ang update dyan sa nangyaring insidente dyan sa Thailand? Magandang araw. Ilang araw matapos yung naging 7.7 magnitude ng lindol ang Myanmar at Thailand, magigit na sa mahigit 1,700 ang bilang ng mga nasawi. Ayon sa military government ng Myanmar, bukod sa casualties, nasa 3,400 na rin ang mga sugatan habang may 300 pang kasalukuyang pinaghahanap. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ang mga bilang na ito sa mga susunod na araw matapos lumuho ang ilang tulay at gusali dahil sa lakas ng pagyanig. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, tinatayang papalo sa 10,000 at higit pa ang magiging final death toll base sa kanilang early modeling. Samantala, 18 individual naman ang italang pinawian ng buhay sa Bangkok, Thailand, kung saan 11 dito ay nasawi sa gumuhong under construction building sa Chak area. Ang 7 pang naiulat na namatay ay mula sa ibang bahagi ng lungsod. Patuloy na pinag-iigting ang ginagawang search and rescue operation sa naturang lugar para sa 80 taon na trap sa gumuhong gusali. Maliban sa gumuhong gusali, wala nang gaanong naiulat pa ng malawak at pinsala sa lungsod. Samantala si Lin, ilang Pinoy din na nasa Thailand ang lumikas kasunod ng malakas na lindol, habang nauna nang pinabulaanan ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na may mga Pilipinong nasawi sa lindol. Yan muna ang update mula dito sa Thailand. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, Claire Buban, live mula sa Thailand. Ingat kayo dyan. Nagkasundo ang China, South Korea at Japan na palakasin ang malayang kalakalan matapos ang pagpupulong ni South Korean Industry Minister An Dok-gun.
Japanese counterpart Yoji Muto at Chinese Commerce Minister Wang Wentao. Ito ang unang pagpupulong ng matataas na opisyal ng tatlong bansa sa loob ng 5 taon kasunod ng mga taripa na ipinataw ng US sa iba't ibang produkto kabilang ang sasakyan at pyesa. Nangako ang mga ito na pabibilisin ang negosasyon para sa isang malawakang kasunduan sa malayang kalakalan at lumikha ng isang matatag na kapaligiran para sa negosyo. Sinabi ni Andokgo na kailangan magtulungan ang tatlong bansa upang harapin ang mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kauna-unahang pag-uusap ni Prime Minister Mark Carney at US President Donald Trump, sinabihan ni Carney na igalang ni Trump ang soberanya ng Canada sa kabila ng mga naunang komento ng US President na dapat maging ika-51 na estado ng Amerikang bansa. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Tinawag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na constructive ang kanyang kauna-unahang pakikipag-usap kay US President Donald Trump sa kabila ng umiinit na labanan sa taripa sa pagitan ng dalawang bansa. Sa naturang tawag, iginiit ni Carney na patuloy na ipaglalaban ng Canada ang kapakanan ng kanilang industriya lalo na sa gitna ng nakaambang 25% na taripa sa pag-aangkat ng mga sasakyan mula sa Canada na ipatutupad ngayong April 2. Inaasahang magiging malaki ang epekto nito sa Canadian auto industry kung saan posibleng maapektuhan ang higit 500,000 manggagawa. Sinabi ng Prime Minister's Office na napagkasunduan na ng dalawang pinuno ang agarang pagpaplano ng panibagong negosasyon para sa mas malakas na malawak na economic at security relationship pagkatapos ng eleksyon sa April 28. Bago ang tawag, matindi ang naunang kritisismo ni Carney sa relasyon ng Canada at Amerika kung saan sinabi niya na hindi na mapagkakatiwalaan ang US bilang ka-trade partner. Inihayag din niya na magpapataw ang kanyang pamahalaan ng karagdagang retaliatory tariffs laban sa US kung ito'y itutuloy ni Trump ang bagong taripa sa mga sasakyan. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Samantala, narito po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Monday morning. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa ngayon po ay light to moderate po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa right side na papunta ng monumento na may pag-ipon po dito sa may U-turn slot at ngayon din sa left side na papunta naman po ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas po ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, ay makikita po natin na tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. Sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road, Cebu City, light to moderate din po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Kasalukuyan ang nagpapagaling sa Kabading Hospital sa Antipolo City ang 3 biktima na sugatan matapos ang nangyari kahapon na road rage. Nahaharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect sa nangyaring insidente. Narito ang report ni Jolitz Matangat. Kitang-kita sa video kung paano pa nagtangkang tumakas ang 28 anyos na si Ken, isang negosyante at tinuturong suspect sa nangyaring road rage sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, bandang alas 5:43 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, sa inisyal ng investigasyon, nagkaroon ng komprontahan at nauwi sa pamamaril ang insidente.
Kabilang sa mga biktima ang 52 anyos ni Secaloy, isang negosyante na tinamaan sa ulo. Si Pat, 22 anyos, isang third-year college student na tinamaan sa kanang braso. At ang 29 anyos na si Don na nooy namamagitan lamang sana sa Away Kalsada at tinamaan sa kanang dibdib. Agad na dinala sa Cabadeng Hospital sa Barangay Inirawan ang mga biktima para sa agarang atensyon medikal. And nauwi sa tatlong na baril na mga biktima, nagkaroon ng tama sa ulo, sa kamay, at saka sa balik, sa chest. Dinala na ngayon sila sa hospital para gamutin. Dagdag pa ni Police Colonel Maragon, ang asawa naman ng suspect ay nabaril din nito sa hita at kasalukuyan din nasa hospital. Kasi kitang-kita natin sa video yung buong pangyayari at very clear na yung suspect ay siya rin yung owner nung sinasakyan niyang SUV at ang naka-confront niya doon ay yung mga tatlong kalalakihan din doon na yun nga nabaril niya. Nahaharap sa 3 counts of frustrated homicide ang suspect dahil sa pamamaril, paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at paglabag sa Omnibus Election Code ang suspect matapos makuhanan sa loob ng kanyang sasakyan ang isang caliber 9mm CZP-10C, isang magazine na may 15 bala, isa pang magazine na may 7 bala at 8 fired cartridge cases ng caliber 9mm. Paalala naman ni Police Colonel Maragon sa mga motorista, palaging panatilihin yung coolness, mag-ingat at sumunod sa mga trapiko, batas pantrapiko, at yun nga, yung pagdadala ng baril, lalo na ngayong election period, ay bawal po yan. At kung magdala man ng baril, ay dapat merong authority na certificate of authority na galing sa COMELEC. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Patuloy ang mainit na aksyon sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League, kung saan bawat koponan kani-kaniyang pakitang gilas para makuha ang panalo. Ang detalye sa report ni Jet Rizal. Victory matapos patunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang lakas laban sa NCMH Wellness Warriors. Ito na ang kanilang 6th consecutive win ngayong season, kung saan natapos ang game sa score na 23-25, 22-25 at 21-25. Back to basic lang po talaga kami kasi nung last time talagang hirap kami sa receive, talagang yun yung pinagpukusan namin ngayon para talaga magkaroon kami ng palo, yung receive talaga. Tinanghal na player of the game ang import middle hitter ng team na si Shaira Jane Romo na may 3 attack points and 1 block. Para naman sa Wellness Warrior, sinabi ni Coach Arnaldo Dino, bilang paghahanda sa susunod na games, magfo-focus sila sa pagpapalakas ng endurance, service at reception ng players. Yung receiving pa rin. So, siyempre, malaking factor yon, service at saka receive. Wala kang receive, hindi ka naman makakapalo. So, ito yung focus namin. Sabi nga sana, focus namin on the next practices, yung service, receiving, and then pati na yung endurance, babalikan ko yung endurance namin. Although medyo, alam mo na, may mga edad na ito. Yun ang focus. Endurance, tapos yung correction of some of the techniques from the service and then receiving. Ikalawang game
PM kahapon, mabilis ding tinapos ng Comelec Suffragettes ang match laban sa DFA Emissaries. Nanguna sa scoring ang import outside hitter na si Abigail Noval na nag-ambag ng 10 points, kaya naipanalo nila ang laban sa score na 13-25, 15-25 at 16-25. Ayon kay Coach Jeric Rodmar Ortega, kanilang pinag-aralan ang laro ng kanilang kalaban at nag-stick sa game plan ang team, kaya nila nakuha ang panalo. Pinanood lang din naman namin yung game nila, kung ano yung tendencies ng atake nila, kung yung defense pattern nila, as well as syempre yung service patterns nila, receiving patterns nila. So ayun, nag-stick lang kami sa game plan kaya nakakuha namin yung win. Samantala ayon kay Coach Jose Marie Reyes, patuloy na magpapalakas ang Emissaries sa hangaring makakuha muli ng panalo this season. Magpe-prepare pa rin kami sa sarili namin, yung mga errors, then basic training. Ayaw namin mag-advance kasi kapag nag-advance kami, yung mga players ko pa rin malilito. So more basic kami. Sa huling game naman, umabot sa 4 na set ang laban ng PNP Lady Patrollers at PhilHealth Consulta Health Insurers. Nakuha ng PhilHealth Consulta ang unang set sa score na 25-19. Ngunit pagdating ng ikalawa hanggang ika-4 na set, hindi na pumayag ang Lady Patrollers at bumawi agad sa Health Insurers. Nakuha ng PNP ang second set sa score na 15-25. Dumikit ang scores ng dalawang team pagdating ng third at fourth set. Ngunit nanaig ang Lady Patrollers at tinapos na ang game sa score na 21-25 at 22-25. Player of the game ang import outside hitter na si Jalimay Villanueva na gumawa ng 17 attack points at 2 service aces. Ayon kay Coach Rod Pinalba, tinarget nilang makabalik sa momentum matapos ang first set loss. Pinatay namin muna yung momentum, saka kami paikot ng tao para mapunta sa amin yung momentum. Saka yung confident nila bumalik nung lumamang na kami. Hindi man nakuha ng PhilHealth Consulta ang panalo, sinabi ni Coach Anthony Carl Espino na ipagpapatuloy nila ang pagbuo ng chemistry ng players sa court para sa kanilang mga susunod pang laro. Wala sa focus yung players nung sa depensa, medyo nagkakalituan pa rin kami. Kasi hindi pa naman totally talaga yung rhythm nila at saka yung sa loob hindi pa ganun kabuo. And ang gagawin namin preparation, tuloy pa rin yung practice tsaka yung pagbuo namin sa kanila bilang team, as a team para magkabasa ng kilos sa loob. Sa defense pa rin kami medyo nag-a-adjust. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, April 2, live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa AFP Lady Gunner. NCMH Wellness Warriors kontra PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At Comelec Suffragettes laban sa NHA Home Masters sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling pinatunayan ng UNTV ang kredibilidad sa pagbibigay impormasyon sa larangan ng pagbabalita at positibong mga content sa morning show. Ginawaran ng Certified Netizens Choice Award ang UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya sa Netizens Choice Awarding kamakailan. Ang detalye sa report ni Mia Alonso. Now the Netizens Choice for Sensible News and Public Service TV program goes to UNTV News and Rescue. Inspiring morning show.
And this goes to Good Morning Kuya! Sa nakalipas na mga taon, maging hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tinatangkilik ng mga manonood ang UNTV News and Rescue sa paglalahad ng mga napapanahon at makabuluhang balita. Ang mga news program gaya ng Ito ang Balita Primetime, C-News sa tanghali, Hataw Balita ngayon sa umaga, at Ito ang Balita Weekend ay patuloy na nakapagtatala ng mataas na viewership. Maging ang programang Good Morning Kuya ay patuloy din na sumasahimpapawid upang magbigay hindi lamang ng napapanahong balita kundi maghatid din ng positive vibes at motivational contents. Bukod pa ito sa prioridad na serbisyo publiko sa kapwa. Mga kwento ng tagumpay, pagsusumikap at personal na pag-unlad na nakabase sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Kaya naman kamakailan lang ay ginawaran ang UNTV News and Rescue ng Certified Netizen Choice Award for Sensible News and Public Service. Habang ang programang Good Morning Kuya ay tumanggap naman ng Certified Netizen Choice Award bilang Most Inspiring Morning Show. The Netizens Choice Awards exist to recognize and to honor the extraordinary talent, content, and individuals who have sparked conversations, changed perspective, and inspired millions through their online presence. Una po sa lahat ay kami po yung nagpapasalamat sa Diyos sa recognition na ito. Ang nakasulat po dito ay Sensible News and Public Service Program. Sensible. Ibig sabihin po nito, tinatanggap po ng netizens na ang aming po mga programa, ang aming po mga pagbabalita at ginagawa sa UNTV ay in accordance with wisdom and prudence. Kaya po makakaasa po kayo sa tulong po at awa ng Diyos ay pagpapatuloy po namin ang aming pagiging icon ng unbiased reporting at genuine public service. To God be the glory. We are grateful for this recognition from Netizens Choice Awards 2025. But again, maraming salamat po kasi this will fuel our burning passion to create interesting programs, informative programs, and of course, public service. Ang mga parangal na ito ay patunay lamang na ang mga istoryang inihahatid ng UNTV ay pumupukaw sa atensyon ng madla at nag-uudyok ng malayang talakayan ng mamamayan na pinag-uusapan maging sa social media platform. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa muli na nung pagkilala ng Netizen Choice Awards sa UNTV News and Rescue at pati rin sa Good Morning Kuya. At makakaasa po kayo mga kasangbahay na patuloy po kaming magbibigay ng unbiased na mga balita sa inyong lahat. At sa ating mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs chapter 18 verse 8 na nagsasabi, "The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly." Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Oil price update po muna para sa mga motorista. Not so good news po dahil muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo pagpasok ng buwan ng Abril. Sa pagtaya ng oil industry players, 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 40 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, ang diesel at kerosene naman ay tataas ng piso hanggang piso at 20 sentimos bawat litro. Kaya magpa-full tank na po kayo ngayon bago pa ipatupad ang big time oil price hike bukas.
Ito na nga, bukod sa maraming... Pero kanina, may holiday ba ngayon? O bukas? Bukas yung holiday. Pero ngayon, siguro marami nag-leave. Kasi ina-expect ko ngayong Monday traffic. Kasi nga, pero hindi ako na traffic. Pero usually, kahit nga Sunday, kapon kasi umalis ako. Sunday, marami pa rin mga sasakyan. Kaya nga pagka nagkakaroon ng mga, kunyari, late ka na sa appointment mo or sa errands mo, tapos kukuha ka na, magbubook ka na lang ng mga ride-hailing app mo. Mamaya, pati yun, mahal na rin ngayon kapag ka ganito, pag may mga price adjustment na ganito, big time o na price hike na naman. Kasi more than piso yung last week, parang ganito rin eh. More than piso rin eh, yung sa mga gasolina. Kaya nakita natin, babalik na naman yung mga around 70 na price range ng gasolina. Ito yung naalala ko, after pandemic, medyo bumaba na, di ba? Umabot mga 80s, 90 yan nung pandemic, tapos naging 70s. Yun yung naging stable. Parang bumabalik na naman tayo sa na yun, sa era na yun. Tsaka di ba nagkaroon nung nakaraan ng malaking pagbabari nung presyo ng gasolina natin. So tumigil din sa isinasagawang mga protest yung ating mga drivers. Syempre yung mga pumapasada. Ngayon ganyan na naman, baka pataasan na naman nila yung natin din, yung minimum na fare sa ating mga sinasakyang pampubliko. Kaya medyo nakakatakot din yung mga nangyayari ngayon na pagtaas ulit ng presyo ng gasolina. Pero sana magawa ng paraan na kahit papaano, yung maging abot kaya pa rin para sa ating mga drivers. At syempre, para na rin sa mga Filipino, normal na Pilipino kagaya natin, nagko-commute, di ba? Pero ito, attention po sa mga Navoteño job seekers. Last call po para sa mga interesadong mag-apply bilang automotive mechanic, security personnel, utility worker, driver at traffic law enforcer. Para po sa mga aplikante, ihanda na po ang mga sumusunod na requirements. Letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Officer. Ilagay niyo lamang po ang posisyon na inyong ina-applyan. Accomplished personal data sheet, kailangan din po yan mga kasambahay, at ang copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. At kailangan din po ng kopya ng inyong valid driver's license kung driver po ang posisyon na ina-applyan. Ipasa lamang po ang requirements sa City Human Resources Development Office. Sa first floor po yan ng Navotas City Hall o mag-email po kayo sa chrdo@navotas.gov.ph. Hanggang ngayong araw na lamang po ang deadline para sa aplikasyon na ito mga kasambahay. Kaya para po sa iba pang impormasyon, tumawag po kayo sa CHRDO sa numerong 8281-8531 local 106. Kasi nung nakaraan pa nila ipinapanawagan yan yung mga posisyon na yan. Actually, medyo nabawasan na nga kasi mas madami yung listahan nila nung nakaraan, di ba? Ang dami rin kasi talaga na naghahanap or na open na trabaho dito sa Navotas City. So kung naghahanap po kayo ng mga opportunities, ng mga work ngayon, mag-visit niyo yung Navotas City yung Facebook page kasi marami rin talaga silang job openings para sa kanilang mga tao, lalo na dyan sa mga taga Navotas. Pero feeling ko dahil nga sa sobrang dami rin nilang hinahanap, kahit hindi taga Navotas, kinukuha na rin nila para mag-work sa kanilang local government. So, take the opportunity mga kasambahay para magka-work na tayo. Sakto yan, ang daming tumataas na mga bilihin, mga gas. Sana tumaas naman yung sweldo. Susunod. Pero ito, aviso naman po para sa mga Navoteño na may-ari ng bangka. Magkakaroon po ng renewal ng registration para sa Fisher Folk ID from April 2 to 4 at sa April 7 mula po 9 a.m. to 4 p.m. sa Navotas City Hall lobby. Makikita po ang listahan ng mga registered boat owners na kailangang mag-renew sa link na tinyurl.com/2025fisherfolks-B1. Dalhin lamang po ang mga sumusunod na requirements. Fisher Folk Registration Form, tig-isang 1x1 at 2x2 ID picture with white background. Bawal po ang selfie, nakasombrero at nakasando. Photocopy ng Voter's ID o ICTO mula sa MIS verification kung wala pong Voter's ID. Barangay certificate na nakasaad o nagsasaad na kayo ay legitimate fishing boat owner.
photocopy ng rehistro ng may-ari ng bangka at permit to operate at certificate of number na inisyo ng Navotas City Agriculture Office. Nakapost naman po sa Navoteño Ako official Facebook page ang schedule para sa Fisher Folks registration per barangay. Medyo marami-rami po ang requirements ng mga kasangbahay, kaya umpisahan nyo na po yung pagkumpleto ng mga requirements. Kung hindi nyo po natandaan or naisulat yung mga requirements na finlash po natin sa ating screen, punta lamang po kayo sa kanilang Facebook page, ang Navoteño Ako. Pati yung schedules, i-take note nila kasi hindi pala to, kasi sabi, April 2 to 4, tapos 7 na yung next. Baka mamaya, hindi tayo nakapag-free ng schedule natin, ma-miss natin yung mga scheduled dates para sa renewal. Kasi importante rin syempre, para mapatuloy natin yung mga nangingisda natin. Kapag, kunyari, natigil ka kasi ng pangingisda mo, yun yung pinamumuhay mo, di ba? Mahirap na ma-delay ka sa kung ano man yung negosyo mo or pinagkakakitaan mo. Parang hindi ka rin ma-hassle kasi di ba kapag ganyan, pwedeng sabihin natin na you're illegally doing it kasi hindi ka man nagpasa ng requirements. And with that, di naman natin alam yung mga pwedeng ipataw sa'yo na baka may mga penalties o another gastos ka na naman, which is makaka-apekto na naman sa gastusin. Kaya maganda na susunod tayo sa mga requirements na binibigay sa atin. At syempre, on time dapat. Diba? Bukod dun siguro naman, kaya naman ginagawa to para sa protection pa rin ng mga fisher folks natin. Para kumbaga, pag registered sila, alam nila yung mga rights nila, alam nila yung mga benefits nila, kaysa dun sa parang kumbaga freelance ka na wala kang wala kang organization na kinabibilangan, wala kang protection di kung sakaling kunyari may mangyayari sa'yo sa paingisda mo. Di ba maganda nga na makiisa tayo, sumunod tayo sa mga gantong patakaran ng gobyerno para maayos yung maayos yung sistema. Ito naman, good news naman po para sa mga senior citizen ng Pasay City na ang birth month ay January. Dahil sinimulan na po ang pamamahagi ng birthday gift para sa inyo sa mga senior citizen ng barangay 1 to 59. Kung hindi nyo pa po nakiklaim ang inyong ayuda, pwede nyo pa po itong makuha hanggang ngayong araw dahil holiday po bukas sa April 2 to 3 na po ang schedule ng mga taga-barangay 60 hanggang 119. Ang mga senior citizen naman ng barangay 120 to 171 ay pwedeng kumuha ng kanilang birthday gift sa April 4 at 7 habang sa April 8 at 9 naman po ang schedule ng mga barangay na 172 hanggang 182 at barangays 184 hanggang 200. Maaari pong kunin ang inyong birthday gift sa Pasay OSCA office mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Huwag lamang pong kalimutang dalhin ang mga sumusunod. Photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen po ang kukuha. Kung representative naman po ang magkiklaim, kailangan po ng mga sumusunod. Authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para po sa mga katanungan, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng OSCA mula po Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. po sa mga numerong 8804-0976 o 8846-7703. Yun, mga birthday gift na nakakatuwa, which is, kasi diba, helpful yan sa ating mga seniors na katulad ng lagi nating nababanggit, hindi naman lahat privilege ng mga senior citizens natin na financially stable na sila. May mga kalagayan na talagang up until now, struggling sila, they support yung mga apos nila, yung mga anak nila. Kaya magandang at least may mga ganito tayong cash gift sa mga LGUs. Kasi hindi lang din naman sa lugar na to, may mga LGUs din sa mga ibang parte na may mga bukod sa cash gift, meron ding mga free may mga paayuda, tsaka mga libreng medicine, yung mga for maintenance nila. Kaya magandang mga initiative to na sana consistently, 'di ba, hindi siya matapos para din sa benefit ng ating mga senior citizens. Kahit medyo late, no? At least mga after 3 months nagse-celebrate ka pa rin ng birthday. Kasi may cash gift ka. 'Di ba? Ayan, so kung hindi po kayo nakakuha ng mga time at schedule ninyo, ayan, na-announce naman natin, no, na kung kailan nyo pwedeng makuha dun sa mga lolo at lola natin. Sayang din no? Kahit sabihin mo na magkano lang, siguro 1,000 to 3,000 or 5,000 pesos, okay na rin yun. At least may pandagdag tayo sa pang-araw-araw tsaka sa gamutan din natin kung
Pero ito, heads up naman po sa mga Pasigueños. Muling magkakaroon ng aplikasyon para po sa Special Program for Employment of Students o SPES para sa mga in-school youth na 15 to 29 years old. Ipopost po sa Pasig City Public Information Office Facebook page ang online application form link sa April 4, araw po yan ng Biyernes. Bubuksan ito mula 1:00 hanggang 3:00 lamang po ng hapon, kaya dapat mabilis kayo mga kasambahay. Mayroong 800 slots na ilalaan para sa batch na ito at ang makakapag-register ay ilalim po sa screening at evaluation. Ang implementation period ay nakatakda sa April 28 to May 27, 2025. Kinakailangan lamang pong mag-report ng mga makukuhang SPES interns sa loob ng 20 or 20 araw sa temporary Pasig City Hall o sa iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan mula Lunes po yan hanggang Biyernes, 7 a.m. to 4 p.m. or 8 a.m. to 5 p.m. Except holidays mga kasambahay ha. Para po sa qualifications at requirements ng mga aplikante, i-check nyo lamang po ang Pasig PIO official Facebook page. Ako, magandang opportunity lalo na dun sa mga nag-aaral, sa mga working students, kailangan ng pang-tuition, o ayan, pwede kayong mag-work kahit paano dito sa Pasig para magkaroon din kayo ng allowance, magkaroon kayo ng experience. Hindi pa man kayo nakaka-graduate, may experience na kayo at sa local government pa, di ba? So it's, magandang opportunity rin once na kapag naka-graduate ka na at maghahanap ka ng trabaho na may experience ka na. Hindi ka nasasabihan ng walang experience, hindi kami nag-hire ng walang Bakasyon ba ngayon? Actually, nagsa-start na yung iba nagpa-practice na ng graduation eh. So, for graduation nila. So, kailan bang balik ng school year? Ay, ng meron bumalik ng June. Meron August pa rin nagsa-start. Pa pala. So, iba-iba na nga. Medyo magulo na, depende na sa school. Kasi alam ko parang binigyan na rin ng kalayaan ng DepEd ang mga schools. Private schools din yata kung kailan sila magsa-start ng class. Pero alam ko sa DepEd, mas organized yung schedule nila ng pagsa-start ng school. Ang hindi masyadong malinaw sa CHED, yung sa mga university. Colleges. Kasi sa DepEd, meron silang bilang ng school days na kailangan nila i-complete. So, kung ganun yung kailangan, nakatakda talaga kung kailan talaga magsa-start. So, normally, sila yung sabay-sabay, yung mga elementary at high school. Pero sa university, magkakaiba. Kami ni Joshua, magkaiba alam ko, diba? Sa CHED din merong required days of school. Oo. Pero sa atin kasi, meron tayong freedom to choose kung kailan tayo mag-start. Parang iba rin eh. Kasi sa amin, iba ang public school. Sa mga elementary high school, iba public, iba private, iba start nila. Kaya, mas maganda, tanongin nyo mismo yung school. Kailan ba kayo magsa-start? At tanongin nila yung mga requirements din para sa mga interesadong magtrabaho habang bakasyon ngayon. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasangbahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Isa sa pinakapopular na tourist attraction sa buong mundo ay ang Eiffel Tower na matatagpuan sa Paris, France. Taong 1889 nang ito ay makumpleto at opisyal na buksan para sa publiko. Balikan natin ang kasaysayan nito sa ating Today in History. March 31, 1889. Sa araw na ito ay isinagawa ang inaugurasyon sa opisyal na pagbubukas ng Eiffel Tower sa Paris, France. Si Gustave Eiffel ay isang French civil engineer na ipinanganak noong December 15, 1832 sa Dijon, France. Nang pagplanuhan ang gagawing preparasyon para sa Paris Exposition noong 1889 ay napagpasyahan ang pagtatayo ng isang tower na may taas na 300 meters. Napili ang disenyo ni Gustave Eiffel at ng kanyang mga kasama at sinimula ng konstruksyon nito noong January 26, 1887. Nasa 300 manggagawa ang nagtayo ng istruktura at umabot sa 7,300 tonelada ng bakal ang ginamit para rito. Matapos ang 2 taon, 2 buwan at 5 araw ay nakumpleto ang Eiffel Tower at isang seremonya ang idinaos para sa formal na pagbubukas nito. Ang tower ay may taas na 1,083 feet kasama ang antena, lapad na 410 feet sa ground at may kabuang bigat na 10,100 tons. Noong una ay marami ang bumabatikos sa tower, ngunit kalaunan ay naging popular ito at kinilala bilang isang architectural masterpiece. Ang Eiffel Tower ay naging isa sa pinakapopular na tourist destinations sa buong mundo at sa kasalukuyan ay nasa 7 milyong tao ang bumibisita rito taon-taon.
Eiffel Tower. Parang Pinangarap yun niyo yung, ba yan? yun yung mga usual na dream destination ng mga Eiffel ano yun, no? Tower. Isa mo gustong pumunta, it's either sa ano ba? Paris, France, ganun. Parang laging yan yung iconic kapag nakita mo na yan. Napapansin ko nga, ewan ko kung kayo rin, kunyari nanonood kayo ng mga movies. Kapag kunyari ang setting ng isang movie sa France or sa Paris, laging merong kahit quick ano lang, scene or snapshot lang nung Eiffel Tower para sa establishing shot na nasa Paris, France ka. Para pag nakita mo to, alam mo na kagad nasan ka. Tsaka parang kapag pumunta ka ng Paris tapos di ka nag-picture sa Eiffel Tower, parang ba't nag-Paris ka pa? Ba't nag-France ka pa, di ba? Yun na yun talaga yung isa sa pinupuntahan. Yung reason kung bakit ka pupunta ng Paris is yung Eiffel Tower. Tsaka yung Eiffel Tower, parang kumbaga sa Pilipinas, kung i-compare natin, parang siyang yung jeepney, na kapag kunyari, i-feature yung Pilipinas, di ba parang minsan yung nawawala yung iPhone. So parang ayun yung kapag sa France, di ba? Pero pinangarap yung makapunta dyan. Oo, siguro. Lalo ako nung elementary high school. Ako medyo nagbago lang yung pananaw ko nung nag-college kasi may mga naririnig na ako about sa Paris. Pero yung fact na makapag-picture pa rin sa Eiffel Tower, nandun pa rin, di ba? Nakasama pa rin siya sa goal. Pero alam nyo ba, simula nung tinatag siya, dapat 20 years lang tapos i-dismantle na to. Ganun lang talaga yung purpose niya. Kumbaga parang hindi siya yung pangmatagalan. Pero dahil nagamit kasi ito para magkaroon ng maayos na yung radio communication, nagkaroon ng maayos na gano'n dahil sa Eiffel Tower, hindi nila tinanggal. Kaya hanggang ngayon, andyan pa rin siya. At napapakinabangan pa rin lalo na ng kanilang bansa kasi nagiging tourist spot na siya. So lumalaki rin yung income ng kanilang bansa. Yung economy nila gumaganda dahil maraming mga turista. Imagine niyo simula daw nung natatagto hanggang ngayon, tinatansya nila sa 300 million na mga tao ang nakabisita na dito sa Eiffel. Saka parang iniisip ko nga, sulitin mo na hanggat pwede pa. Kasi yung darating yung time kasi na hindi na talaga, hindi na gano'n yung integrity nung structure na to. Kasi nagko-corrode siya, hindi naman siya tulad ng ibang mga kunyari gawa sa bato. Although yung mga bato din, nagko-corrode naman din. Pero syempre mas prone yung mga bakal na structures na baka mamaya dumating yung panahon na hindi na nga siya pwedeng akyatan at baka mamaya gibain na rin. Pero continuous naman yung restoration efforts sa kanya. Kasi isa rin nga yun sa impressive dun sa naging design sa kanya tsaka sa construction niya. Kasi nga, nung panahon na yun, iron kasi yung isa sa mga widely used na material. Wala pa kasi nun yung mga materials tulad ngayon na may mga steels tayo na reinforced steel talaga na matitigas yung yung material na yun. Pero importante pala na yung ginamit sa kanya is wrought iron. Kasi di ba may cast iron? Alam niyo yung cast iron, yung mga pinangluluto natin. Napakatigas, di ba, ng cast iron. Pero ang ginamit ng engineer dito is yung wrought iron na mas malambot siya kaysa sa cast iron. Pero naging beneficial naman siya dun sa structure kasi nga masyadong malaking structure. Kapag gumamit ka ng matigas na material, mas brittle siya. Pero gumamit siya ng malambot para kaya niyang mag-bend, mag-sway konti. Kasi nga, ang taas niya, sa laki nung structure na yun, kapag yung brittle na matigas yung ginamit mo, baka mamaya mag-fail yung structure. Kaya, very significant yung pagkakagamit ng wrought iron sa structure na yan. Tsaka less corrosion nga doon yung wrought iron kaysa doon sa cast iron. Kaya, yun, hanggang ngayon, di ba? Nandyan pa rin yung Eiffel Tower. At isang patunay na talaga nagtagumpay itong Eiffel Tower. Kasi yung una daw itong ginagawa, ayaw daw ng mga tao na itayo itong Eiffel Tower. Kasi unang-una, parang nakikita kasi siya na parang maging symbol nga ng Paris during that time na tinatayo to. Tapos ang dami daw mga nagsusulat na mga writers sa dyaryo na sinasabi nila na it's a shame na itong architectural structure ng Eiffel Tower makukumpara sa ibang architectural structure na meron sa Paris. So parang ayaw nila, siguro saglit lang to tapos magda-die down din yung kasikatan nito. Pero hindi nyo alam, hanggang ngayon, 2025 na. O, di ba? Nandito pa rin siya at dinadalaw-dalaw pa rin ng mga tao sa buong mundo. Tsaka pala, kumbaga yung itong Eiffel Tower, every 7 years, nire-repaint siya. Tapos, para mapinturahan daw yan, kailangan mo ng 60 tons na paint. O kung sa Tagalog, tonelada, di ba? 60 tons ng paint every 7 years. Tapos, kumbaga yung para matapos o kumbaga ma-fully paint siya,
tumatagal ng 18 months daw para talaga ma-fully paint yung lahat. 18 months? Bayad ka, babayaran ka, sweldo ka. Ikaw lang mag-isa. Oo, pero yung tuktok lang yung pipinturahan. Pero 18, ganun siya katagal. Tsaka naalala ko yung sinabi pala ni Tini na ginagamit nga siyang radio transmission dati kasi may mga advantage din daw before nung World War I na with that tawag dito radio transmission na ginagawa dito sa Eiffel Tower, nakaka-intercept siya ng mga enemy messages daw. So kaya since 'di ba parang may mga naging deadline na kung kailan gigibain, sana hindi na gagamitin, pero dahil nga din daw doon sa pagiging useful na yun na part na yun, kaya hindi natuloy. So naging naging advantage nung panahon na yun. Tapos yung mga yung mga sinasabi na ito yung paid monument in the world with around 7 million visitors. 7 million visitors annually. So, ang daming visitors. Tsaka talaga pag yung bansang pinag-usapan, una mo agad ma-visualize, di ba? Itong Eiffel Tower. Pero mura lang pala yung dyan, entrance, 900 pesos lang. Okay. Pwede pa rin umakyat. Kasi di ba may pero may certain area lang yata kung saan na hindi katulad ng dati daw. Kasi nung una siyang ginawa, talagang umabot pa sa tuktok yung may-ari. Tapos nagsama siya ng mga journalist. Pinakita niya talaga na, maganda yung structure, matibay ito, ganyan. Kaya after nung construction, talagang ang dami rin na, kumbaga nagbago rin yung, naiisip about sa Eiffel Tower from negative. Kahit unti-unti nakikita nila kasi na paano yung naka-apekto yung Eiffel Tower sa improvement din nung kanilang, nung kanilang bansa, nung kanilang, lalo na yung kanilang city. Saka dito kasi, before ginagamit, pumayag kasi yung mismong si Eiffel, kasi Eiffel din talaga yung may-ari dito. Pumayag siya na parang yung mga scientists na gusto mag-observe about din sa nangyayari sa mundo, sa outer space din. Gusto niya na rin dito, kumbaga gamitin tong Eiffel Tower para kahit paano mas makita daw nila kung ano yung mga nasa outer space. Ganun, kumbaga ang dami niyang gustong gawin ng tao na magagamit tong Eiffel Tower at very open siya sa ganun. Kaya nasasad lang din yung iba dahil nga habang tumatagal yung panahon, hindi na pwedeng gawin yung mga dati inagagawa nung mga panahon na yung mismong si Gustav, yung kumbaga namamahala dito sa Eiffel Tower. Tsaka kumbaga ang dami ring etong Eiffel Tower, parang ang dami dyan nagpo-propose, diba? City of romantic lagi dyan. Lugar puntahan ng mga nagpo-propose. Saka syempre alam ko gusto ng mga kasabay, kasama nila yung pamilya nila, diba? Magpupunta dyan para maipakita yung love, kasi it's the city of love, diba? Pero paano naman kaya yun kapag yung magulang mo, ayaw ka namang kasama? Nako po. Diba parang ang hirap nun? Ikaw anak, gusto mo makabonding yung parents mo, pero yung magulang mo ayaw. Baka busy lang. Sana busy lang. Kasi baka may time kasi sa ibang tao tapos sa anak wala. Sino ba yan? Kasi diba kasabay sa isang pamilya, karaniwan na yung ama ang nagtatrabaho habang ang ina naman ang nag-aasikaso sa asawa at mga anak. Gaya ng mag-asawang Roland at Hart. Kaso dumating ang panahon na mas pinag-uukulan ng panahon ni Roland ang hobby na pagbibisikleta kasama ang barkada kaysa sa kanyang pamilya. At naging matabang din ang pakikitungo niya sa kanyang asawa. Ano kaya ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya? Panoorin natin dito sa ating Kristiyano drama. Stop using your phones! Ang titigas ng ulo nyo! Because I'll start first! No! Audrey, stop lying! Akin na nga yung mga phones nyo. Oh. Bumili ka pala ng bagong relo? Oo, iba to. Smartwatch to. May heart rate monitor din. Tingnan mo, ang galing, di ba? Oh, ang ganda. Pero yung rent natin sa bahay,
Hindi ko naman nakakalimutan yan. Oh, nagre-remind lang naman ako. Okay, okay. Good morning! Ooh, nice watch, Pa. Oh, anak, you like it? Oh, sa birthday mo, you want this too? By the way, I'd like to remind you that my driving test is next week. Already? Mag-practice nga kayo ng anak mo. Ang dami mo namang oras after work. Bike ka kasi ng bike. Ikaw, andito ka lang naman sa bahay, di ba? Wala nga akong oras. Ito nga ang assignment ng dalawang ito sa online. Ubus ng oras ko. Oh, sige, titignan ko. Siya nga pala, si Eli sa weekend. Merong therapy, speech therapy. Baka pwede mo namang samahan. Naku, nakapag-commit na ko sa mga coworker ko eh. Pagbabiking kami. O sige, alis na ako. Yung therapy pala ni Eli, pwede ikaw na lang muna ha. Sama mo yung dalawang bata para makalabas naman. Ma, thanks for breakfast. It was really good. Thank you, Nak. Di ka naglagay ng kape? Wala na. Ha? Ano ba yan? Di ba nag-grocery ka? Di ka ba bumili? Bumili ako, kaya lang baka nakalimutan ko ilagay sa bag. Tsaka may kape naman sa work nyo, di ba? Alam mo naman yan, ayaw ko ng kape nila. Pambira. Kape lang, nakalimutan pa. Ano ba, Heart? Ang aga-aga. Kape lang yan, galit ka na kaagad. Hindi ko naman kasalanan, nakalimutan ko, di ba? Sarap naman ng baon mo, Roland. Luto mo? Hindi. Luto ng asawa ko. Lagi kayang masarap baon niya ni Kuya Roland. Pinaghahandaan talaga. Swerte mo, kuya, sa asawa mo. Ay, sabi mo pa. Asawa ko, hindi na marunong magluto. Talak pa ng talak. Grabe ka naman sa asawa mo. Mahal ko naman asawa ko. Yun lang talaga. Alam niyo, kuya, ate, yung asawa ko nga wala nang nagawa sa bahay. Halos nakatutok na lang sa pagtitiktok. Puro cellphone ang inatupag. Ano kaya yun? Takip lang. Nak, saan mama? She's sleeping pa. Ha? Tulog pa? Heart, anong oras na? Nakailata. Baon mo pala. Huwag ka lang baon. Magpahinga ka na lang muna. Inom ka muna ng gamot. Mo ba akong tulungan? Nag-aaytag ka lang naman dyan eh. O pare, ano balita?
Ha? Oh, sige. Okay. Kita na tayo dyan, ha? Ikaw, andito ka lang naman sa bahay, di ba? Oo nga, ang dami-dami kong ginagawa. Lizelle, Audrey, ligo na kayo. May online class pa kayo. Okay po. Wow, Pa! You're making breakfast? Yeah, Pa! Yeah, time na tayo na. Oh, alis ka na? Yes, Pa. I just need to get my sneakers from Ma's truck. Di ka naglagay ng kape? Wala na. Ha? Ano ba yan? Di ba nag-grocery ka? Di ka ba bumili? Bumili ako, kaya lang baka nakalimutan ko ilagay sa bag. Kape lang, nakalimutan pa. Pag-asa na, nooy di ko dama. Salamat ika'y aking gabay, Panginoon. Ay, di ka pumasok? Patawarin mo ako. Para saan? Patawad sa lahat. Yakapin mo ako, Panginoon, ako'y samahan mo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Efeso 5:25. Ako'y binago mo, buong puso't katapatan ng pagpupuri sa'yo, walang hanggan. At least nagsisi siya dun sa ginagawa niya rin, diba? Dun sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Kasi, alam mo, pinanood nga, may pinapanood kami ngayon sa Netflix na, yung isang movie siya, ay isang series siya. Tapos may isa doon na lalaki na talagang pinapabayaan niya yung mga anak niya. Iba yung klase ng pagmamahal na yung pagpapakita niya ng pagmamahal. Pati yung asawa niya, pinapabayaan niya. And pagtanda nila, doon niya na-realize na nawala yung asawa niya, hiniwalayan siya, iniwan siya ng mga anak niya, wala nag-aalaga sa kanya. Doon niya na-realize na iba pala talaga yung klase ng pagmamahal din dapat. Ay pinapakita natin sa ating mga anak. Hindi lang tayo dapat puro lang dahil nagsusustento ka. Kasi puro ganun yung sinasabi niya na parang, ako nagpapakain sa inyo, ako nagbibigay ng kaya kayo nakakakain, kaya kayo nabubuhay dahil sa pera ko, pinagtrabahuhan ko. Hindi yun enough. Hindi porket maayos kang nagsusustento, maayos ka na ring ama. Hindi ganun, hindi dun nasusukat yun. Kailangan maipakita mo rin, maiparamdam mo sa, bilang padre de pamilya, kung paano mo sila mahalin sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila sa paraan na hindi lang nagsusustento ka. Dapat hindi doon natatapos yung trabaho mo bilang tatay sa pagbibigay ng sustento. Dapat hanap din tayo ng paraan paano tayo makakakonect sa mga anak natin, paano natin mapaparamdam sa asawa natin na mahal natin sila. Tsaka yung yung lesson din na huwag masyadong pakampante, no, kapag alam mo na kasing napapatawad ka nung tao, parang tinitake for granted mo yung nagiging relationship mo, na nagiging kampante ka na okay lang na masaktan mo siya. Kasi parang alam may feeling ka na, ay, babalik sa akin to. Pero huwag natin i-take for granted kasi may mga bagay tayong hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari, na feeling natin okay lang, ganito naman. Pero huwag natin i-take for granted yung mga taong nagmamahal sa atin. Tama, di ba iyan? Tama. Tamang-tama yung mga reminder sa atin, di ba? Itong Kristiyano drama, di ba? Pero ngayon naman, maiba naman tayo ng usapan, Kasi this time, kamustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang. Good morning, Sis Camille.
Yes, good morning Kuya and good morning rin po sa iyo, Brad Ian. Live pa rin po tayo sa ating MCGI Clinic dito sa Bataan, kung saan ongoing pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang libreng medical services ngayong araw. At dahil hanggang alas 9 po ng umaga ay open po yung ating registration, patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kasambahay na nagnanais pong magpatingin sa doktor or magpa-check up. Hanggang alas 9 po yung ating registration. And dagdag pa po sa ating mga medical services, meron din po tayo ngayong legal services at meron din po tayong free haircut po para sa mga kalalakihan. At Brad Ian, meron po tayo ngayong umiikot na libreng sakay tricycle para naman po yan sa ating mga kasambahay na nagnanais pong magtungo dito sa ating venue. Ayan, pwede po silang ihatid at isundo ng ating MCGI Care libreng sakay na tricycle since nasa looban po dito sa Polanco Street yung ating venue. At ngayong araw po or ngayong umaga po, Brad Ian, meron po tayong kasama dito na isang patient. Yung atin pong isang recipient dito, si Ate Julie. From Doña Orani, Bataan po siya. Ayan po. Good morning po, Ate Julie. Morning po. Sige po, pwede po kayo bumati. Good morning po sa lahat. Ayan po. Kumusta naman po yung umaga ninyo, Ate Julie? Okay naman po. Ano po ba yung papacheck up po natin ngayon dito sa MCGI Clinic? Ngayon pa ako po kasi may sugat, hindi pa po siya nagaling 2 weeks na. 2 weeks po. So 2 weeks po na yun, napacheck up nyo na po ba yan sa ibang doctors or? Hindi pa po. Wala pa pong pampacheck up. Kaya dito po kami nagpaano kasi libre po. May gamot pa po pag umuwi. Hindi naman po. Madalas nakaraan din po na dito rin po kami. Sa Talampakan naman. Ayan po, no? Ayan po, loobin po ng Diyos. Matingnan po kayo ng mga doctors natin dito, Ate Julie. Kumusta naman po so far yung experience po ninyo dito sa MCGI Clinic po? Maganda naman po. Mabait po sila. Tsaka maganda po serbisyo nila. Maganda po ang serbisyo ng MCGI. Ayan po, salamat po sa Diyos, Ate Julie. Ayan po si Ate Julie. At sa awat tulong po ng Diyos, ay marami po tayong natutulungan na mga taga rito po sa mga karatig barangay din po, karatig bayan, and especially po dito po mismo sa Barangay Doña. Yung mga residente po ay naaabutan po natin ng tulong, lalo na po sa medical services na mahirap po ngayong i-avail ng ating mga kababayan. And bukod po riyan, Brad Ian, as of 7:30 a.m., meron na po tayong total of 130 registered patients, kung saan meron po tayong 33 sa medical consultation adult, meron naman po tayong 12 sa pediatric consultation, 36 po sa dental services, kung saan 13 or 11 po dyan ay dental extraction. Dental clinic po, meron po tayong 10. And sa free dentures, meron po tayong 15 na i-claim po ng ating mga patients. And sa check-up naman po sa optical with free reading glasses, meron po tayong 33. At sa legal consultation, 2. And free haircut po para sa mga kalalakihan, meron po tayong 14. At kung loloobin po lahat po ng bilang ng iyan at sa mga darating pa po hanggang 9 a.m. sa ating registration, ay mapapaglingkuran po natin sa tulong po ng ating mga MCGI volunteers and staffs and sa ating pong mga volunteers na doctors. At mula po rito sa Bataan, Brad Ian, iyan po ang update. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sis Camille Malang, live dyan po sa Barangay Doña Orani, Bataan. And of course, i-acknowledge din po natin ating mga kasamang volunteer doctors po dyan and staff. Yan po ay sina Dr. Domingo Nomos, Dr. Cliff Eldri Ibanez, Dr. Ruby Pamplona, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Domingo Nomos, Dr. Sharina Carlos. At syempre kasama rin po sina Sis Ruth Soriano at Sis John Mercado para naman sa mga nangangailangan ng legal consultation. At syempre, palagi rin pong present ang MCGI medical team, sila Brad Raymond Revese, Sis Louie Morial, Sis Flor Puno, Sis Roseline Labaclado, Sis Belinda Cruz. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa laging pagtulong at pakikiisa sa ating paggawa ng mabuti para sa ating mga kababayan. Diyan sa Doña Orani, Bataan.
At syempre kung paano tumutugon yung mga kasangbahay natin at mga MCGI volunteers natin sa pangailangang medikal dito sa Pilipinas. Gayon din po tumugon sa panawagan na mag-donate ng dugo ang mga Members Church of God International sa bansang Mozambique upang makatulong sa mga nangangailangan. Dumami po kasi ang nangangailangan ng blood transfusion doon sa gitna ng nangyayaring political crisis sa bansa. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Sa dami ng mga pumuntang donors, masasabi ko maganda ang resulta nitong blood donation. Marami tayong nakuhang units ng dugo. Makikita mo ang pagdamay mula sa mga donors na nandoon at talagang nagbibigay sila mula sa puso para makatulong sa kapwa-tao. Nag-request ang ospital na tumulong ang mga kapatid para iligtas yung mga nangangailangan ng dugo at ang mga humihingi ng tulong. Yung donation na binigay ng MCGI talagang nakakatuwa at nagpapasalamat kaming lubos. Isang kontribusyon na hindi natin masusukat at talagang pinagpapasalamat namin ang pakikipagtulungan sa amin ng MCGI. Maligayang pagdating, lagi namin kayong inaasahan at talagang nakakatulong kayo sa amin na makatulong sa mga nangangailangan. Sa dami ng mga pumuntang donors, masasabi ko maganda ang resulta nitong blood donation. Marami tayong nakuhang units ng dugo. Nagpapasalamat ako sa MCGI sa kanilang pagtulong. Makikita mo ang pagdamay mula sa mga donors na nandoon at talagang nagbibigay sila mula sa puso para makatulong sa kapwa-tao. MCGI cares, MCGI saves lives. Graças a Deus. Masayang-masaya akong mag-donate ng dugo sa unang pagkakataon. Nadiskubre kong naliligtas pala natin ang buhay ng ibang taong nangangailangan. Alam natin na dapat nating iligtas ang buhay ng taong nangangailangan. At may pagkakataon tayong iligtas ang buhay ng ibang tao. Hindi madaling mag-donate ng dugo. Sa unang pagkakataon kasi nakakatakot. Pero sa ngalan ng pagtulong sa kapwa na nangangailangan ng dugo, ginagawa namin ito. Para sa akin, ang pagdodonate ng dugo, isa sa mga benepisyo nun ay ang pagganap sa utos ni Kristo. Gaya ng ating natutunan kay Kuya Daniel Rason sa Efeso 2:10. Ginawa tayo kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Ang pagdodonate ng dugo ay isang paraan para gumawa ng mabuti, nakapagliligtas ng buhay at kaluluwa. Gusto ko talagang mag-donate. Pero dahil sa mga problemang pangkalusugan, di ko nagawa. Pero ngayon, nagtagumpay ako. Talagang natutuwa akong makasama ang mga kapatid para sama-sama tayong makaganap sa utos na magbigay ng buhay sa ating kapwa. Sa awa ng Diyos at sa pagpapaalala ni Kuya Daniel, ang dugo ay hindi na ma-manufacture at kailangan isalin mula sa isang tao papunta sa iba. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Salamat sa Diyos.
sa Diyos, nakatugon yung ating mga kapatid dito sa MCGA para makapag-donate ng dugo. Akala kasi natin madali lang maghanap ng dugo, basta may kakilala ka lang, pero hindi eh. Kahit marami kang kakilala, kung yung nangangailangan ng dugo, hindi ka match, o kaya naman rare yung dugo na meron siya, mahirap pa rin talagang humanap ng dugo. Lalo na hindi naman lahat ng dugo na ibibigay ng mga blood banks, lalo na sa ganitong kalagayan, no, meron silang insidente na nangyayari sa bansa nila. So, nagiging limited yung pagkakaroon ng dugo, tapos marami pang nagkakaroon ng aksidente. Maraming nangangailangan nito, kaya mas nagiging limited. Kasi makikita nyo naman na hindi talaga madali kumuha ng dugo. Sa mga social media pa lang, ang daming nagpo-post na tulungan nyo po kami, kailangan namin ng ganitong dugo. Kaya isang mabuting bagay talaga sa ating mga tao na makapagbigay din tayo ng tulong kahit sa maliit lang na paraan. Saka natutuwa sila na pag MCGI ang nagbibigay ng dugo kasi alam nila walang bisyo. Kumbaga, malinis yung dugo na maibibigay sa kanila. Kaya salamat sa Diyos kasi yung mga kapatid naturuan din talaga na yun, hindi magbisyo, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Kaya qualified talaga at pwedeng-pwedeng magbigay ng kanilang dugo. Kaya salamat sa Diyos. Alright. At bago po kami magpaalam, we would like to take this opportunity para po magpasalamat sa ating mga kasangbahay dahil ang Good Morning Kuya ay hinirang bilang Most Inspiring Morning Show ng Certified Netizens Choice Award. Maraming salamat po sa Diyos at salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Diba, Ian? Ano ba masasabi mo? Oo nga. Siyempre, of course, thankful tayo sa mga ganitong recognition. Yun nga yung nabanggit ko sa mga interviews na this will boost our morale din dito sa GMK, ang ating mga staff, directors, producers, and staff, yung mga cameramans din natin. And of course, tayong mga ka-co-host ko na mabuboost din yung moral natin and yung mamamotivate tayo na makapag-produce pa ng mga informative programs, diba, interesting contents. And of course, yung sinasabi nating heart and soul of UNTV, ang public service. Kaya salamat po sa Diyos sa mga ganito pong recognition from Certified Netizens Choice Awards 2025. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos sa the recognition na nakuha natin at asahan po rin yung mga kasambahay sa awa at tulong ng Panginoon. Hindi dito nagtatapos yung natin, yung kumbaga pagbibigay natin ng mga impormasyon at mahalagang balita nga. Lagi. Itong mga to, lagi nga sinasabi ni Kuya, additional lang to Kumbaga, bonus na lang doon sa ginagawa talaga natin bilang isang network ng ating programa. Kaya salamat po sa Diyos. Pero this time, babati naman kami sa aming mga sponsors at sa mga gusto namin pasalamatan. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thanks to you, Miss Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For infusion orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning sa aking mamsi. Hello, Marcy! And also, we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Hello, Mami Birdie. Binati mo ang aking mami. Pero since naman, Mami, ano sabi mo? Si Mamsi din. Si Mamsi din. At bukod dyan, syempre may pahabol pa tayo. Nabatiin ng happy birthday! Happy birthday, Sis Lynn Apinado! Happy birthday! Happy birthday! Di ba ba? Baka meron pa may celebrate ng birthday. Bukas na. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!